Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Ito yung aking Alex 11 Repa Pips Calculator pang mobile. So, kapag in-install mo ito, pwede itong gumana sa regular phone mo at sa mismong tablet. So, ngayon, under development pa to. Hindi pa sa totally finalized, pero gumagana na siya lahat. Kumaga yung UI, hindi ko pa ano. So, pag na-install mo na ito sa iyong mobile phone, di yung mobile phone, yung phone version ang ibibig mo. Kaya makikita nga natin halos like parang putol. Pero kompleto yan, gumagana yan. So, ngayon, pag naka-tablet ka naman, di ipipress mo yung sa may tablet version. At ito na nga yun. Makikita natin, kunyari naka 500 tayo leverage dyan. Bili tayo ng 1.25. Tapos, pwede kang mag-enter ng 5 lot dito o ng ilang lot size o meron na naka-prepared na mga lot size katulad ng 5 lot. Tapos, ngayon, ilagay natin, kunyari, nag-appreciate ng presyo ng 1.7530. So, that's gotta be 30 pips. So, pag kinlik natin yung buy long, makikita nga natin total appreciation 30 pips, di ba? Tapos, $15 yan sa 500 leverage. Pero kapag naka 1,000 leverage tayo, mas malaki kita. So, ayan. So, automatic mag-compute na siya once na pinalitan mo yung leverage o kaya pinitin natin yung 100 lot pa, kaya nakikitain mo sa 30 page kung naka 100 lot ka, 50 lot, 20 lot, 10 lot, 5 lot, 1 lot. So, ganoon lang din dito sa idea ng sell short. Ngayon, punta naman tayo sa may BTC. Sa BTC, ganoon din, may leverage rin na function dito at pwede mo ngang ano yan, dark mode o light mode BTC o crypto o ano, forex. So ngayon, dito sa BTC, ito na nga, pwede kang mag-enter ng wherever set na amount dito. Kunyari, naka 100 leverage ka, bulitan ng 47,300. Pwede natin ilagay na yung mga prepared lot size, 0.05, 0.10, something. Sabihin natin 0.05. Tapos, nag-appreciate ang presyo sa 47,500. I-click natin yung buy long, makikita na agad natin magkano yung total fluctuation at kung magkano temporary gain. At temporary gain mo, $10 kapag nag-appreciate ng $200 yung binili mong 47,300. At ganoon lang din yung gagawin mo dito sa may sell short na area. Ito naman yung crypto, kunyari Binance, Bitget, whatever, blah blah. Kunyari naka 20x kang leverage, pwede mo palitan yung leverage mo na 20x leverage ka. Is either nag-spot trading ka o future trading. Sabihin na lang natin, bumili ka ng XRP ng 0.65. Tapos, bumili ka ng around mga 10 lot lang. I mean, hindi 10 lot. Bumili ka ng around, bakit geto to? Ba't nakalagay 10 lot? Dapat, pala, by dollars. So, tumaya ka ng around $100. Yan, $100. Tapos, nag-appreciate yung presyo, 0.67. So, 0.02. Okay, 0.02 ang kita mo. So, enter na, pilitin natin yung buy low. Makikita mo na, kita mo ay $59. $100 ang puhunan mo, panalo ka ng 61% sa sumatotal na kapital mo. Kapag naka 5x leverage ka, mga 15% lang. Ang kita mo yan, makita natin 15%, $15. $100 yung kapital mo, nanalo ka ng 0.02, diba? 0.02, that's 15% ng kabang kapital mong $100. 15%, that's $15. So, yun ang kagandahan nito. Super dali. So, ganoon lang din gagawin mo dito sa may sell short. At meron naman dito yung margin na kung saan, kunyari, $100 yung kapital mo, 500 leverage. Tapos, bumanat ka kunyari sa presyo 1.25. Tapos, 5 lot, which is 5,000 na volume. Okay, halimbawa, umakit yung presyo, nag-bounce 1.25, 1.25, sabihin na natin 25.15. So, ang difference nyo, edi mga 15 pips, di ba? So, pag kinlik natin yung calculate, lalabas ngayon dyan na kesyo, ang total order mo ay 5,000 lot size at temporary profits mo by that time pag umakyat uli yung presyo sa 125.15, $7.50 sa 500 leverage. Pero pag ginawa natin 1,000 leverage yan at i-compute uli natin, iba yung magiging computation.
O ganun pa rin pala. Pero hindi, dapat magbabago yan. So kailangan i-double check yan kasi pag 500, pag 1,000 leverage natin, dapat mas malaki yan. Hindi tayo dapat kikita ng ganyan lang. Dapat mas malaki. Kasi kumaga parang dapat ano na $15 na dapat kita natin. Pero di ko malaman ba't hindi nagbabago. Dapat magbabago yan. Ngayon, halimbawa, bumagsak yung presyo. Lagyan natin sa 500 leverage. Kunyari, bumagsak yung presyo sa 1.2480. 5 lot yung binili mo. Sa yung una mong bili, 125 yung average mo. Ginulpi mo yung average. Pag kinumpit natin uli yan, makikita natin average mo 124.90 versus sa kunyari, nag-bounce back yung current market price sa 25.05. Calculate natin, yan, ipanalo ka ng $15. See the way, up to 4 transaction, 1, 2, 3, 4. At the same time, pinapakita na agad sa'yo kailan ka margin call at maliliquidate sa tuwing nag-appreciate, depreciate yung presyo. May heads up na kailan ka margin call o maliliquidate. Usually yung margin call, kung $100 yung capital mo at meron kang temporary loss na $50 dito, margin call ka na. Pagka temporary loss mo, nasa around $80 na, liquidated na. So, automatic magsasabi siya ng gano'n. At meron tayong ano dito, light mode and dark mode na toggle button. Tapos, meron naman dito yung ledger. Kunyari, magkano ang success rate mo, 25, 50, 75, 100% ng daily, weekly, monthly, at ng kabuuan suma total na pera ngayon. Halimbawa, ito, pero rin dito, makikita mo yung success rate mo per year, kung magkano lahat-lahat, 25 to 100%, all the way sa 5 year. Maka $40 ka lang per day. 56 pesos kunyari yung conversion. So may kita mo na agad. Manalo ka lang ng around around ika 50% per day. Per day, per week, per month. Ito pa rin ang pera mo per month, 22,000. Saan mo kukunin yan? Ngayon, sa loob ng isang taong ginagawa mo, halimbawa na yan, yung around 50%, ito magiging yaman mo. Kung araw-araw, 50% lang ang tinatama mo dito, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ito magiging yaman mo sa loob ng isang taon. Pero kung halimbawa at least 75% pataas ang iyong tinatamahan, ito, per day, per week, per month, ito ngayon yung per month mo, nasa 30,000. At sa loob ng isang taon, naandito ka sa almost $500,000. Di lalo na sa loob ng 5 years, wala na, milyonaryo ka na. So, na-guess nyo, kahit pantanga pambobo lang nakitaan. Tapos, dito sa may leverage, pinapakita dito, kunyari, naka 500 leverage ka, meron kang $100 na capital, nabili mo yung current market price sa 1.25. Sinasabi na agad dito, ilang lot size lang ba dapat mong binibili base sa iyong kapital. So, pag kinumpute natin ngayon yan, meron kang buying power na $40,000 sa standard account, sa ultra low micro account, at saka micro account. Sa micro account o ultra low micro account, up to 40 lot size ang mabibili ng $100 mo sa presyuhang 125. That's 100% na total lot size na mabibili mo. Pero sinasabi agad dito na keso, ang ideal, yung mga 20 to 50%, maximum, very risky na yung 50% ng kabang kapital mo, itataya mo, susugal mo, mas maganda sa 20% para mabigyan mo ng air to breathe at mag-mature yung presyo na binanatan mo. So sa pamagitan nito, mas alam mo na yung tamang lot sizing, kung ilang lot size lang dapat ang binibili mo. Sa $100 sa presyuhang 125 per lot, lumalabas na, ito nga, ang ika 100% na lot size na mabibili ng $100 mo, 40 lot sa ultra low micro o micro account at 0.40 sa standard account. Pero ang idea nga, yung pinaka-risk mong trade dapat dito, yung bumili ka ng up to 50% ng iyong capital, which is $100, 100%, 40 lot. 50% ay 20 lot. Pero ang pinakamatalino ng diskarte, doon ka lang manatili sa idea ng 20% ng kabuang capital mo para you have more room, air to breathe, para manalo ka, para mas malaki yung edge mong manalo ka kaysa yung tumira ka ng 50% pataas ng iyong capital. Kumbaga, aka may risk management. So, ang ganda na itong Alex 11 Repa Pips Calculator pang mobile.
Pag in-install mo sa may cellphone mo, di click mo sa may cellphone. Pero kung meron kang tablet katulad yung ginagamit mo ngayon, Samsung Galaxy 10.11, 10.1, di mabibigyan mo ng maayos ng get yan, ng ganyan kaganda. So, napakalupit, ang ganda nito. Super easy to use, user-friendly, tas ang ganda pa ng interface. Very simplified na interface.